Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Tayo ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Biyernes, araw ng ating debosyon sa pong Jesus Nazareno. Pero sana hindi lang pag Biyernes. Kahit hindi Biyernes, dapat buhay, nakikita, nararamdaman sa atin ang pagiging deboto ng poong Nazareno. At ma-share ko lamang po sa inyo, maibahagi ko lang ulit ang bilang ng mga kapatid nating street dwellers, yung mga nakatira sa kalsada na ating mga pinapakain kapag Huwebes ng umaga sa ating I-Thursday feeding program ng Quiapo. Paalala ko lang, nagsimula tayo nung Marso, 65 sila. Alam nyo, kahapon ang maraming bilang ng street dwellers na pinakain natin. Mula 65, kahapon, 419 na po sila. Salamat sa Diyos at salamat sa mga kapatid nating siguro sa ngayon sila muna ang meron. Kaya nakakapagbigay sila. Ito pong ating mga binibigay ninyo, yung mga hinuhulog ninyo, yung mga dinodonate ninyo, kayong mga nasa online dahil nasa abroad, kayong mga nandito na pag nagsisimba, kahit may sariling pangangailangan at kakulangan, pinipili nyo pa rin maghulog. Huwag nyo nang ikahiya. Minsan pinakatutupi-tupi nyo pa at dinadahan-dahan yung ihulog kasi baka marinig. Barya lang. Huwag nyong mamaliitin yan. Lahat ng ibinibigay ninyo ay bahagi ng mga kabutihang nagagawa rin ng simbahang ito. At bahagi kayo ng simbahang ito. Siguro sa ngayon, sila lang muna. Sila ang meron, sila ang may kaya. Siguro sa ngayon. Pero malay mo, at kung gugustuhin mo, isang araw, ikaw naman ang magbibigay. Ikaw naman ang makakatulong. Amen? Pumalakpak po ang lahat ng nakahandang tumulong at magbigay pagdating ng panahon. Kaya katulad ng paalala ni San Pablo, ma-share ko lang kahapon, may nakakatawa rin kaming karanasan. Kasi ang ulam nila kahapon, nakakalimutan ko na yata, masarap na naman ng baboy ang kanilang ulam, pero yung sabaw may baka. Kasi bukod sa ulam, may sabaw yan. Yung isang mesa, pagkatagal-tagal nilang kumain, nalaktawan na sila nung mga nasa kabilang mesa. Sabi ko, bakit naman ang tagal niyong kumain? Nagtinginan silang lahat sa akin at ngumiti.
Ay kaya naman pala matagal. Halos lahat sila walang ngipin. Kaya hindi manguyan ng husto yung baka. No? Mga kapatid, napakaganda ng paalala ni Pablo sa ating unang pagbasa. Yung paalala niya kay Timoteo, huwag na huwag mong ibibigay ang sarili mo sa sino mang tao na magtuturo lang sa iyong mainggit, na magtuturo lang sa iyong maging bitter, na manira ka, na manakit ka ng mga taong sa ngayon ay mas nakakaangat sa iyo. Sa ngayon, mas nakakalamang-lamang sa iyo. Pakinggan mong mabuti yung mga binubulong, ikinukwento ng ibang tao sa iyo. Kasi baka tinuturuan ka lang niyang mainggit. Damay-damay. Tinuturuan ka lang niya maging bitter. Never choose to be a bitter, but better. Tinuturuan ka lang niyang manakit ng mga taong nakakaangat-angat ngayon, nakakalamang-lamang sa'yo. At lalo na, sabi ni Pablo, huwag kang magpapatukso sa tawag ng kasalanan, sa tawag ng kasamaan, na gawin mo ang lahat ng paraan kahit mali at kasalanan. Para lang magkapera ka rin. Guminhawa ka rin. Nililinaw ni San Pablo, walang masamang yumaman. Walang masamang guminhawa. Hindi kasalanan ang magkapera. Lahat naman yata tayo mga nandito, dasal natin sa Panginoon, Lord, baka pwede naman, bawas-bawasan nyo na po yung aking paghihirap. Doble-doble, sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod. Give chance to others naman. Bakit parang favorite mo ako? Lahat tayo gustong guminhawa. Amen. Ba't parang mahina yata yun? Narinig ng Panginoon yon. Lahat gustong guminhawa. Amen. Lahat gustong magkapera. Amen. Diyan, mabilis yung amen. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Bakit mo ikakahiyang nagkapera ka dahil nagsikap kang gumawa ng mabuti at tama? Bakit ka mahihiyang makita at malaman nilang may pera ka dahil marami kang napapakain, napapagamot at nabubuhay na tao? Pero ang paalala ni Pablo, ang ingatan mo ay kapag laging pera na ang laman ng isip mo, kapag pera na ang laging bukang bibig mo, kapag pera na ang laging inuuna mo, kapag pera na ang laging pinagtatalunan ninyong mag-asawa, pinag-aawayan ninyong magnanay, pinagtatalunan ninyong magkapatid, kasalanan na yan. Mukhang pera na yan. Money is not the root of all evil. Anong sabi ni Pablo? Love of the money. Hindi pera. Kapag minahal mo na ang pera. Kapag pinatatakbo ka na ng pera. Kapag binubuhay ka lang ng pera. Mukha ka ng pera. Kasalanan na yan. Kahapon, hindi lang yung mga pinapakain natin. Kahapon, isa sa mga naging regular nating sponsor ng feeding program, ang masasabi naming nakakaangat-angat na, nakakaluwag-luwag sa buhay, ang sobra naming hinangaan kahapon. Alam niyo po itong ating sponsor na ito, elementary lang ang natapos dahil sa kahirapan. Kahit naranasan din niya noong pumila sa mga feeding program. Naglabada sila ng kanyang nanay at nagtinda siya sa kalsada. Pero nagsikap siya at nagsipag siya hanggang magkapera, hanggang guminhawa. Ito yung maganda. Hindi na nga sinira ng pera ang pagmamalasakit niya sa iba
mukhang hindi pa niya alam na mayaman na siya. Alam niyo, may mga ganyang tao. Ito yung dapat nating hangaan at tularan. Yung mga taong kahit na guminhawa, kahit na nakakaangat na, hindi nawala ang mabuting ugali nila. In fact, mukhang hindi nila alam na mayaman na sila. Ang dating nanghihingi at pinapakain lang noon, siya naman ngayon. Tulad ng sabi ni Lucas sa ating ebanghelyo, sa ginawang paglilibot ni Jesus noon para mangaral at tumawag ng magiging mga alagad niya, mga kapatid, hanggang ngayon, gusto rin ng Diyos na makaahon ka na sa kahirapan, na matapos na rin ang mga sobrang paghihirap at tinitiis mo sa buhay. Gusto rin ng Diyos na maging tama, maligaya, at mabuti rin ang iyong buhay. At hindi malayong mangyari yon. Hindi malabong mangyari yon kung hindi ka didiskarte ng mali. Kung hindi ka didiskarte ng mag-isa mo lang. Pero kung lagi mong paniniwalaan at susundin ang mga turo at halimbawa ni Kristo, isang araw, ikaw rin, ikaw naman. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, makinig po kayo. Sa buhay, mahalaga ang pera. Pero, mas may halaga ka sa pera. It is not always money matters, but manner matters. Dumating man ang araw na ikaw naman ang mabibiyayaan, mas dagdagan mo ang iyong pagdarasal na huwag sirain ng pahiram mong kapangyarihan, titulo, posisyon, at kayamanan ang mabuti mong asal.